Paano mo ba masasabing ikaw ay pinagpala? Kapag puro kalyo na ba ang palad mo sa kakapala? Hindi po yun ang ibig sabihin ko, mga kabarangay. What I mean is, kung ikaw ay may mga biyaya o blessing sa buhay, paano mo malalamang blessings nga ito? Ikaw ba ay nakatanggap na ng biyaya na hindi mo naman hinihiling? Naranasan mo na bang magtamasa ng pagpapala na hindi mo naman hinahangad? Nangyari na ba sa'yo yung iwas ka ng iwas pero yung iniiwasan mo pala ay magdudulot sa'yo ng sobrang blessings? Maayos na araw po, mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut at para sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kabarangay nating si Boyet sa kanyang pangalawang beses na pagpapadala ng sulat. Yung una ay hindi po pumasa at ito po yung pangalawa, ipinasa na po dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, wala pa ako sa kalagitnaan ng aking buhay sa ngayon. At ang kwentong ito ay wala pang madramang pagtatapos. Ngunit nais kong ibahagi ito sa lahat, lalo na sa mga nakababatang tagapakinig upang sa mga pagkakamaling magawa nila o kabiguang kanilang maranasan ay hindi nila maramdaman ng panliliit o awa o galit sa kanilang sarili. Gayong mga damdamin ang naramdaman ko noon na siya ring tila humila sa akin sa landas na hindi ko sukat akalaing akin palang babagtasin. Ang landas na ito ay nagmulat sa akin sa ilang masasakit na katotohanan at mukha ng buhay. Ang mga katotohanan ito ay aking napagtanto bilang bunga ng ilang kabiguan. Ako'y nalugmok sa pagkaawa sa aking sarili dahil pakiramdam ko'y ganun ako kababa. At sa mga tagpong ito ng buhay ko, ay nakita ko ang mga taong mas mababa pa sa akin. Mas kawawa dahil kinailangan pa nilang suwayin ang kalooban ng Diyos upang maramdaman ng nilang sila din ay mahalaga. Sa pananaw ng hindi nakakaunawa, ang tagpong iyon ng buhay ko ay nakapandidiri. At inaamin kong nadaanan ko ang landas na naging dahilan upang ang sarili ko'y halos hindi ko na rin matanggap. Ngunit mabuti na lamang at likas ang kabutihan ng Panginoon. Ni hindi ko hiniling sa kanyang akayin niya ako, ngunit ito ang kanyang ginawa nang hindi ko man lang namamalayan. Para bang isang umagang nagising na lang ako at taba ng aking puso ang kagaanan at ligaya dahil alam kong nasa tamang landas ang aking buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais kong itago nyo na lamang po ako sa pangalang Boyet. At ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Ako'y namulat sa mahirap na buhay. Tanging ang pagsasaka lamang ni tatay ang inaasahang kabuhayan ng aming pamilya. Kaya naman ang dalawang nakatatandang kapatid namin na sina Kuya Brando at Ate Brenda ay hindi na nakapagkulihiyo. Noong magsipagtapos sila ng high school ay nagsiluwasan na rin ng Maynila at nagtrabaho doon. Ngunit ano na lang ba namang trabaho ang kanilang mapapasukan? Pinakamainam na ang factory at pagtitinda at kung tutuusin ay kakarampot lamang ang kanilang kinikita. Ngunit sa aking murang edad noon at sa kabila ng maagang pagkamulat sa kahirapan ay may nakikita akong pag-asa para sa aming pamilya. Ang pag-asang ito ay nakikita ko sa katauhan ng aking Kuya Will. Batid ko noon na siya ay makatutulong sa aking pamilya upang kami ay maahon na sa kahirapan. Na kay Kuya Will ang mga kalidad ng isang taong magtatagumpay sa buhay. Talino at kagandahang pisikal.
Consistent honor pupil si Kuya Will noong siya'y nasa elementarya at angkin din niya ang kagwapuhang pinapangarap ng iba. Noong magbinata si Kuya Will ay hindi nalalayo ang kanyang itsura sa tindig ng mate ni idol na si Dingdong Dantes. Siya kasi ay matangkad at maputi. Kahit siya'y magbabad sa bukid, sa pagtulong kay tatay ay hindi siya gaanong umiitim. Taban din ni Kuya Will ang masidhing pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya't alam kong noong paman ay siya ay may hawak ng alas para sa ikagiginhawa ng buhay namin ng aming pamilya. Maaga din akong nakadama ng pag-ibig, Papa Dudot. Grade 6 pa lang ako noon ay umibig na ako sa aking best friend at classmate na si Glenda. Kaya lang, wala naman akong lakas ng loob na isatinig kay Glenda ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa takot kong baka magalit siya at iwasan niya ako. Ayaw ko kasing magalit sa akin si Glenda at lalong ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin. Gusto ko na rin magkaroon ng girlfriend noon, Papa Dudot, dahil na rin siguro sa impluwensya ni Kuya Will ko. Hanga kasi ako kay Kuya Will noon palang elementarya ako. Dahil nga sa gwapo at malakas ang dating ay marami talagang babae ang nagkakagusto sa kanya. Lagi pa siyang nagpapalit ng girlfriend noon, bagay na kinabibilibang ko talaga sa kanya. Alam mo, Papa Dudot, ay kulang na lang talaga ay idaluhin ko siya, ang kuya ko noon. Kaya naman noong may masamang nangyari sa kanya, noon na tuluyang nabalot ang karimlan at matinding lungkot ang aming buong pamilya. Nagkasakit si Kuya Will. Agad naman siyang isinugod sa ospital, ngunit nagalit pa raw ang doktor at sinabing, "Ngayon nyo lang dadalhin ang pasyente ninyo patay na." Dati ng sakit ni Kuya Will ang asma. Noong araw na yun ay sadyang naging malubha ang karamdamang niyang iyon. Talagang hindi na makahinga siya kaya isinugod na siya sa ospital. Pati ang tricycle driver na sinakyan nila sa pagtakbo kay Kuya Will sa ospital ay nagsabi ding iuwi na lang daw si Kuya dahil hindi naman daw humihinga. Pero sa halip ay sinabihan siyang bilisan na lang ang magpatakbo nang makarating agad sila sa ospital. Sa kabutihang palad, may isang magaling na doktor na galing pa ng Maynila na siyang gumamot kay Kuya Will. Siya ay nailigtas at makaraang gumaling ay muling bumalik sa eskwela. Naapektuhan ang grades ni Kuya sa school dahil sa mga absent niya noong magkasakit siya. Nawala siya sa top 10 pero okay lang daw dahil ang totoo ay masaya pa rin siya dahil nabigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ramdam ko rin ang taimtim na pasasalamat noon sa Diyos, Papa Dudot, dahil nailigtas niya ang kuya ko. Nabuhayan muli ang loob ko dahil ang kapatid kong alam kong siyang pag-asa ng aming pamilya ay muling nakabangon at alam kong tutuloy siya sa pagtupad ng kanyang mithiin sa buhay. Nag-graduate ni Kuya Will. Ako ay sa elementarya at siya naman ay sa high school. At kahit hikahos pa rin ang aming pamilya ay nagkaroon naman ng munting salo-salo sa bahay namin noon. Ilang buwan ang lumipas. Sabay din naming hinarap ni Kuya Will ang mga bagong yugto ng aming buhay. Ako ang aking high school life at siya naman ay sa kolehiyo. Malaki ang pasasalamat ni Kuya sa panganay naming si Kuya Brando sa Maynila na nagpresentang susuporta sa pag-aaral niya. At dahil dito ay nakapag-enroll nga si Kuya sa kolehiyo. Ngunit 2 taong kursong computer technician lamang sa isang pribadong paaralan siya nakapag-enroll. Sa tingin ko'y okay lang naman yung kurso ni Kuya Will. High-tech pa rin yun sa paningin ko dahil computer nga at pagkatapos din nun ay pwede na siya mag-abroad at doon na magsisimulang guminhawa ang buhay namin.
Ako naman ay may kakaibang tuwa noon, Papa Dudut, dahil mag-high school na rin ako. Gayon pa man ay dama ko din ang bahagyang lungkot dahil hindi ko na magiging kaklase ang best friend at secret love kong si Glenda. Kasi nga, naiwan pa si Glenda sa elementary. Naginto kasi siya noon kaya't hindi ko siya nakasabay sa pagtatapos ng elementarya. Unang araw ng pasukan noong first year high school na ako, syempre, isa-isa kaming inatasan ng advisor na ipakilala ang aming mga sarili. Noon pa lang ay namataan ko na ang isang napakaganda kong kaklase na ang pangalan ay Glazel. Angat sa iba si Glazel dahil sa kanyang kaputian at natural na mapula niyang mga labi. Maganda rin ang kanyang buhok at ang kanyang pangangatawan. Noon pa lang, Papa Dudut, ay lumukso na ang puso ko para kay Glazel. At kinahaponan ay umuwi akong masaya habang laman ng isipan ko ang napakagandang mukha ni Glazel. Noon pa lang ay nakabuo na ako ng plano ng ligawan ko siya at gagawin ko ang lahat upang maging girlfriend ko siya. Sa bawat araw na may pasok ay halos kay Glazel nakasentro ang atensyon ko. Iba ang kilig sa puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Ngunit naaasar ako kapag nakikita kong nilalapitan siya ni Mark. Si Mark ay nakauna na ng hakbang sa akin dahil nanligaw na siya kay Glazel. Gayon pa man ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Naghihintay lang ako noon ng tamang timing dahil sa tuwing iisipin kong lalapitan siya at magtapat ng aking saloobin ay natutorpe ako. Nauumid ang dila ko at hindi ko maisatinig sa kanya ang gusto kong sabihin. Hanggang lalong lumabo ang pag-asa ko kay Glazel noong dumating ang isang pagkakataong sana ay hindi na lang nangyari. Ito ang nagpababa ng tiwala ko sa sarili ko at nagdulot sa akin ng alinlangan sa pagkahiya, hindi lang kay Glazel kundi sa lahat ng kaklase ko. Isang tanghali noon, lunch break ay talagang ihing-ihi na ako pero pinipigilan ko lang dahil sa nasa klase pa ako. Pero noong matapos ang klase ay nagmadali akong pumunta ng CR upang ilabas ang kanina ko pang pinipigil ang pagputok ng ihi ko. Pero biglang may dumating at tumabi sa akin sa pag-ihi. Si Mark, ang mahigpit kong karibal kay Glazel. Walang habas na inilabas ni Mark ang kanya upang umihi. Ipinagyabang pa niya ang ganda ng kanyang pagkakatuli at sinabi pa niyang, "Ako na, circumcised na ako." Siguro ikaw hindi pa. Bagamat nahihiya ako dahil totoo ang kanyang sinasabi, ay nawala na ako ng pakialam at umihi pa rin ako. Sa totoo, gusto ko sana siyang hintayin matapos sa pag-ihi niya at lumabas na pero hindi niya ginawa. Pero hinintay talaga niya ako at napilitan na rin akong umihi kahit nakatingin siya sa akin. Bigla siyang tumawa saka dali-daling lumabas. At sa labas ng CR ay dinig na dinig ko ang isinisigaw niyang, "Balot sa bakal, balot sa bakal, hindi pa natutulian." Parang maiiyak ako noon sa sobrang pagkakapahiya dahil maraming nakarinig ng mga estudyanteng nag-garden noon malapit sa CR. Kulang na lang ay lumubog ako sa kinaroroonan ko noon pero nagawa ko pa rin bumalik sa classroom. Patay mali siya ako at nagkunwari akong masaya pero laking gulat ko nung makita kong nakasulat sa blackboard. Malalaking letra ng pangalan ko at ang karugtong doon ay ang salitang supot. Sa matinding hiya ko noon, Papa Dudut, ay umuwi na lang ako dahil parang hindi ko na kayang harapin noon ang kahit sino sa classroom. Lalo na ang mahal kong si Glazel. Araw pa rin yun matapos ako manggaling sa eskwela at mabilad sa kahihiyang nilikha ni Mark. Nadatnang ko si nanay sa bahay na para bang pasa ng buong daigdig. Nasabi niya ang kanyang problema, pera at hindi niya alam kung saan kukuha dahil hindi nakapagpapadala noon ang mga kapatid ko sa Maynila. Kailangan niya ng pera noon dahil sa prelim examination na nila Kuya Will.
Hindi rin maaasahan ang bukid noon dahil katatanim lang ng mga pananim. Pero sa kagustuhan ni Kuya Will na makapag-take pa rin ng exams ay siya ay gumawa ng paraan at nagtagumpay naman siyang makadiskarte ng pambayad niya sa kanyang pangmatrikula. Ikinuwento niya sa akin ang ginawa niyang diskarte pero binili niya akong huwag kong sasabihin sa iba. Sumama sa isang bakla si Kuya Will. Kapalit noon ay ang pera upang makaraos lang siya sa kanyang prelims. Pero talagang mahirap ang buhay noon at hindi pa yun ang huling pagkakataong magipit si Kuya Will at mag-alanganin sa kanyang pag-aaral. Dumating ang bagyo na siyang sumira sa aming kabuhayan. Nagdulot ng mas matinding hirap sa amin at kawalan ng pag-asa kay Kuya Will. Hindi na siya makapagpapatuloy ng pag-aaral at dahil doon ay nasiraan na siya ng loob. Nabarkada siya at laging nakikipag-inuman. Hindi na rin siya nakatutulong kay tatay sa bukid kaya't ako, sa murang edad ko noon ay napapasabak na ako sa gawaing bukid para tulungan ng tatay ko dahil nga si Kuya Will ay halos puro barkada na lamang. Hanggang sa dumating ang isang umaga, 11:00 pa lang ay nagkayayaan na ang mga barkada ni Kuya Will na mag-inuman. Sila ay nagkalasingan at nagkapikunan. Sa hindi nila pagkakaunawaan ay nagkaroon ng rumble. Ngunit mabuti na lang at naawat sila ng barangay tanod. Noon ay inuwi namin si Kuya Will. Umiiyak siya noon habang nilalabas niya ang kanyang sama ng loob sa aming mga magulang dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban. Maging si nanay ay umiyak din dahil sa awa niya kay Kuya Will. Pero wala naman siyang magagawa dahil talagang hirap na hirap kami noon. Sumapit ang bakasyon. Si Kuya Will ay nagtungo na sa Maynila, buwan ng Mayo 2003. Nagpatuloy na rin ako dahil nga walang klase. Pero hindi ako sa doktor nagpatuloy kundi dito lamang sa amin. Sa isang taong mahusay sa mano-manong pagtutuli. Kasama ko noon ang barkada kong si Daryl at ang best friend kong si Dave. Tiniis ko talaga ang sakit ng pagpapatuli dahil ayaw ko nang maulit ang sobrang pagkapahiya ko noon dahil sa ginawa ni Mark. Sandaling sakit lang naman pero ang kapalit ay kakaibang sarap ng pakiramdam dahil para bang lalo pang nadagdagan ang aking pagkalalaki. Pakiramdam ko noon ay talagang binatang binata na ako. Sumapit ulit ang pasukan, June 2003. Kinasabikan kong makita si Glazel at lubha akong natuwa noong makita kong lalo siyang gumanda at sumeksi. Nakapag-decide na akong magtapat sa kanya pero sa tuwing gagawin ko ito ay naduduwag pa rin ako. Second year high school na ako noon, Papa Dudut, ngunit wala pa rin akong girlfriend. Kaya naman, hindi na iwasan ni Kuya Will ang kansyawan ako. Ipinagyabang niya sa akin noon na siya daw noong high school ay talagang napakarami niyang girlfriend. Nabigla pa nga ako sa tanong ni Kuya Will noon sa akin. Ang sabi niya, umamin ka nga tol, bakla ka ba? Buwan ng July 2003. Nagulat kami dahil dumating si Kuya Will sa bahay na may kasamang babae. At ang pakilala niya ay girlfriend niya. Lilibeth ang pangalan ng babae at gulat kami dahil alam naming lahat sa bahay na ang girlfriend ni Kuya Will ay si Ate Janice na noon ay nasa Maynila. Gayon pa man ay wala kaming nagawa kundi tanggapin si Ate Lilibeth. Total napakaganda naman niya. Kapag pumupunta siya sa bahay ay may dala siyang mga grocery items. At si Ate Lilibeth din ang nagbigay sa akin ng aking kauna-unahang cellphone. Mumurahing cellphone lamang ito pero tuwang-tuwa ako dahil syempre may sipin na ako at magagamit ko yun upang maligawan ko ng tuluyan si Glazel sa pamamagitan ng text. Excited ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na pinatagal pa ang ginawa kong panliligaw kay Glazel sa text. Pero tila
Nabagsakan ako ng langit noong mag-reply sa akin si Glazel. At sinabi niyang may boyfriend na siya. At iyon ay walang iba kundi si Mark. Tuwa at galak ang naramdaman ng mga magulang ko nung sa wakas ay dumating na ang matagal nilang pinakahihintay na pagtatapos ni Kuya Will sa kanyang 2 taong kurso. Ngunit panandalian ang tuwang iyon dahil agad ding sumunod ang pagkadismaya nang bigla mag-asawa si Kuya Will nang pakasalan niya itong si Ate Lilibeth. Ako man, nalungkot din noon dahil bigo kami sa aming pag-asang matutulungan kami ni Kuya Will. Sa matinding awa ko sa mga magulang ko ay ako ang nangako sa kanila. Ako ang tutulong sa kanila upang maahon sila sa kahirapan. Nangako ako na kapag ako ay nag-college ay magsisikap ako at mag-aaral akong mabuti at tutuparin ko ang kanilang pangarap. Ngunit bago pa ako makatapos ng high school ay nakilala ko si Maylene. Napakaganda ni Maylene, Papa Dudot, at hindi ko naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Dahil doon ay nagpaalam ako sa kanya upang siya'y aking maligawan. Pumayag naman siya, ngunit luba akong nainip dahil 3 buwan na ako nanliligaw sa kanya ay hindi pa rin niya ako sinasagot. Hanggang sa isang araw na nakikinig ako sa isang radyo, narinig ko ang isang babaeng naghahanap ng textmate. Kinuha ko ang number niya at agad ko namang tinext. Cristel ang kanyang pangalan, Papa Dudot, at kahit sa text pa lang ay nagkaroon na kami ng isang magandang relasyon. Kahit hindi pa kami nagkikita, nakadama ako ng pag-ibig sa kanya kahit sa text pa lang ang aming relasyon. Mahal na namin ang isa't isa, bagamat isang bayan ang pagitan namin. February 1, 2005 noong sagutin niya ako sa text. 4th year high school na ako noon at siya naman ay 3rd year. Gabi ng February 13 ay tinawagan ko siya upang mabati ko siya ng advance Happy Valentine's Day. Noon niya ako hinamon na putahan ko siya kinabukasan upang magkasama kami sa araw ng mga puso. Nagpunta ako noon, Papa Dudot, at laking gulat ko noong makita ko siya in person dahil napakaganda niya at napakabait pa. Ganon din ang mga magulang at kapatid niya. Puro sila babaeng magkakapatid at siya ang panganay. Noong araw na yon, matapos kaming mananghalian ay nagpunta kami sa ilog. Naligo kami doon kasama ng pinsan niyang lalaki na si James. Ka-age ko lang si James at napakagaling niyang magpatawa. Sa ilog ay nagkaroon kami ng privacy ni Cristel noong sina James at mga kapatid ni Cristel ay magkakasama. Nagbiruan kami ni Cristel at naghabulan. Noong maabutan ko siya ay niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa siya ay mapahiga sa buhangin. Tinitigan kong mabuti noon ang kanyang mga mata habang naglalapit noon ang mga labi namin. At talagang hahagkan ko na siya nang biglang may magsalita sa likod namin. Si James. Dahil doon ay nawala na ako ng lakas ng loob na hagkan si Cristel. Napakasaya namin noon sa ilog at hindi ko namalayan ang oras. Noong kailangan ko nang umuwi ay ang sabi nila ay gabi na. Dahil doon ay sa bahay na lang ni James ako tumuloy. Kaso, basa ang damit at underwear ko kaya't kinailangan ko manghiram ng damit kay James. Pinahiram naman niya ako. Noong magbibihis na ako sa kwarto niya, hinihintay ko siyang lumabas muna para makapagbihis na ako pero parang wala siyang balak lumabas. Kaya't naghubad na lang ako sa harap niya. Nakatingin talaga siya noon sa akin at palatak niyang sinabing, "Pinagpala ka pala, tol." Sabi niya, saka siya tumawa. Hindi na lang ako nagsalita noon, Papa Dudot. Kinagabihan, magkatabi kaming natulog ni James. Gwapo din naman si James. Maputi at magkasintangkad lang kami. Playboy din siya at ayon sa kwento niya,
napakarami na niyang naging girlfriends. Pasado 12:00 na kami nakatulog dahil sa dami ng kwentuhan namin. Nauna pa siyang nagising sa akin kinaumagahan. Ngunit noon ay kailangan ko na talagang magmadali dahil papasok pa ako sa school. Noong maliligo na ako ay sumabay sa akin si James. Iisa lang kasi ang banyo nila. Sa loob ng banyo, dahil nga pareho naman kaming lalaki, ay walang mali siya. Pinagpala din si James sa kanyang pagiging lalaki. Kaya nagtawanan na lang kaming dalawa. Pagkatapos nun ay nagbihis na ako at nagpunta na ako kina Cristel. Nakahanda na pala noon ang aming almusal. Pagkatapos nun ay kahit masakit sa akin ay nagpaalam na ako kay Cristel. Alam kong siya man ay bitin din sa maiksing panahon ng aming pagsasama. Nagluwag lang ng konti ang aking kalooban nang pumayag naman si Cristel na mahagkan ko siya kahit sa pisngi lang. Pero talagang bitin ang araw na yon, Papa Dudut, dahil napakaligaya ko na nakasama ko si Cristel. At tunay na nakakalungkot dahil kailangan kong umuwi at muli kami ay magkalayo na naman. Noong sumapit ang summer vacation, nagpunta naman ako sa Maynila. Dahil sa sobrang busy ko noon ay hindi ko na-text si Cristel hanggang sa maisipan kong magpa-load. Sa daan ay nakasalubong ako ng isang bakla at kinuha ang number ko. Ibinigay ko naman kaagad. Agad siyang nag-text at nag-aalok ng isang bagay na mahirap gawin para sa akin. Kapalit daw ng pera kahit magkano. Pero tinanggihan ko siya dahil ayaw kong mabahira ng masama ang relasyon namin ni Cristel. Mahal na mahal ko siya at gusto kong mapanatili ang malinis na konsensya ko sa kanya. Marami kaming pangako sa isa't isa ni Cristel at gusto kong panindigan ang lahat ng pangako namin. Ngunit hindi ko inaasahang magwawakas din pala ang lahat. Noon ay nasa kolehiyo na ako. Sa totoo lang ay kasi simula pa lang ng klase at excited na ako sa college life dahil akala ko ay hindi ako makakapag-aral. Ngunit isasakripisyo daw ng kapatid kong si Ate Brenda ang pag-aaral ko kaya sobrang saya ko noon. Kaso, nabahira ng matinding lungkot ang puso ko noong matanggap ko ang sulat ni Cristel. Nilamukos ko at pinunit-punit ko ang sulat na yon dahil sa sobrang sakit at sama ng loob ang tulot noon sa akin. Dahil siya ay nakikipag-break na sa akin. Pero sa totoo lang, mahal na mahal ko siya kaya't hindi ako umayag ng ganun lang matatapos ang relasyon namin. Tinatawagan ko siya pero hindi ko ma-reach ang CP niya. Si James na pinsan niya ang tinawagan ko pero sabi ni James, nasa Maynila na raw si Cristel at wala na siyang CP. Napakasakit ng pangyayaring iyon sa aking puso, Papa Dudut. Dahil mahal na mahal ko si Cristel. Pero alam kong kailangan kong tulungan ang sarili kong makalimot. Sa halip na dusain ang sarili ko sa lungkot ay nag-focus na lamang ako sa aking pag-aaral. Pero hindi pa rin nawawala sa isip at puso ko ang pagtataka kung bakit ganun ang kapalaran ko sa pag-ibig. Ilang beses akong nabasted at noong sa wakas ay magkakaroon na ako ng mamahalin ay iniwan din ako. Bakit ganun? Wala ba akong kwenta? Wala ba akong karapatang makadama ng pagpapahalaga at pagmamahal mula sa ibang tao? Ang ginawa sa akin ni Cristel, ang sakit sa puso, ay parang hindi ko kayang tanggapin. Gawa kong iwaglit ang sama ng loob ko dahil sa paghihiwalay namin ni Cristel. Lalo na noong magpasya kong ligawan na si Glenda. Si Glenda ang aking best friend at secret love ko noon pa. Noon pa lamang nasa first year college ako at fourth year high school pa lang si Glenda. Gumawa ako noon ng love letter saka ako ipinabigay sa kapatid ko na schoolmate ni Glenda.
Natuwa ako noong sinagot naman ni Glenda ang liham ko para sa kanya. Alam kong hanggang tenga ang ngiti ko noong bubuksan ko ang sulat. Pero noong mabasa ko ang laman nito, napawi ang ngiting iyon dahil muli at muli ay nabasted na naman ako. Mapagsidlan ng awa para sa sarili ko noon, Papa Dudut. Sadya bang wala akong karapatang magmahal at mahalin din ng iba? Hanggang sa may nag-text sa akin, isang bakla, Jake daw ang kanyang pangalan. Makulit siya at hinayahan ko lang na mag-text siya sa akin na mag-text. Nare-replyan ko siya kapag gusto ko hanggang sa matanong niya kung anong itsura ko. Sinabi ko naman ang itsura ko sa kanya. Sinabi ko macho, matangkad at moreno. Sabi niya, ganun daw ang pangarap niyang lalaki. At sana daw ay matupad na ang pangarap niyang magkaroon ng boyfriend na kagaya ko. Alam mo, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para makipagrelasyon sa isang bakla. Nagkita kami ni Jake at doon nga'y ipinakita at ipinadama niya sa akin ang kanyang paghanga at pagmamahal. Sa kanya ko naramdaman na espesyal ako dahil may taong nagnanasa at nagmamahal sa akin. Pagkatapos ni Jake ay may bakla pa akong nakilala. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Miro. Gaya ni Jake ay sa text din kami nagkakilala ni Miro. Unang meeting namin sa isang mall ay maitim siya, kulot at payat. Pero maganda ang kanyang mata at may kalandian ang kanyang ngiti. Sinamahan ko siya na grocery noon at pumayag akong sumama sa kanya. At noong pupunta na kami sa kanila sakay ng tricycle ay may lalaking estudyanteng nagsalita. Ang sabi niya, "Kumusta naman yun? Anong gagawin ninyong dalawa pag magkasama na kayo?" Naku, mag-ingat ka dyan sa lalaking yan, kay Miro. Sa bahay nila Miro ako natulog noong gabing iyon. Magkatabi kami sa kwarto samantalang ang nanay niya ay sa salas lang natulog noon sa mahabang upuan. Dadalawa lang kasi sila sa bahay nila. Gaya ng inaasahan, ay naganap ang dapat na maganap. Madaling araw noong gumising ako at naligo dahil kailangan ko pang umuwi. Noon, Papa Dudut, ay nakadama ako ng panliliit sa sarili ko at pagsisisi kung bakit sa isang lalaki ko lang binigay ang pagkalalaki ko. Kulang na lang noon, Papa Dudut, ay isumpa ko ang aking sarili dahil sa mga pangyayaring hindi ko napag-iisipang gawin. Sumumpa ako noon, Papa Dudut, sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ulit ako papatol sa isang bading. Hinding-hindi na. Noong sumapit ang pasukan ay second year na ako sa kursong BSIT. Noon ay muling nagising ang puso ko para sa isang babaeng sa tingin ko'y katangi-tangi sa lahat. Siya si Tessa. Transfer si Tessa at noon pa lang ay nagpasya na akong ligawan siya pero bago ko yun ginawa ay nakipagkaibigan muna ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, kailangan muna namin maging close bago ko magtapat ng saloobin sa kanya. At noong close na nga kami, nagtapat na ako at nagulat siya. Nakita ko ang pagkabigla niya pero hindi siya nagsalita ng kahit na ano. Akala ko noon ay gusto rin niya ako pero nagkamali ako. Dahil mula noon ay iniiwasan na ako ni Tessa. Kahit anong gawin kong pagpapapansin ay sobrang pag-iwas niya sa akin. Nasasaktan ako sa ginawa niya. Pero wala akong magawa kundi ang magtiis at maawang muli sa sarili ko. Noong sumapit ang semestral break ay sariwa pa rin sa puso ko ang pasakit na ginawa ni Tessa sa akin. Noong araw na yun ay parang bumabalik sa isipan ko ang alaala ng mga kabiguan at rejection na naranasan ko sa buhay, na lalong nagpadama sa akin ng awa sa sarili ko. Nang biglang may mag-text sa akin, isang instructor ng eskwelahan namin pero
hindi ko siya professor. Professor siya ng best friend kong si Dave at itago na lang natin siya sa pangalang Mr. X. Nangungumusta lang naman si Mr. X sa text. Siguro ay boring din lang kasi ang bakasyon. Mabait naman siya at syempre, dahil instructor nga siya sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral, ay marapat lamang na pakitaan ko naman siya ng kabutihan at paggalang. Noong pasukan na ulit ng second semester, may klase ako noon sa campus. Ginabi ako at alanganin ang umuwi. Naisipan kong i-text si Mr. X kung pwede akong makitulog sa kanya. Okay lang naman daw. Nahihiya pa ako dahil talagang ipinaghanda niya ako ng hapunan na talagang bumusog sa akin. Kaya lang, noong matutulog na kami ay sa iisang kama ay nagsimula ng maglikot si Mr. X. Noon ay naalala ko si Miro at yung oras na sumumpa ako sa sarili ko na hindi na ulit ako papatol sa kagaya niya. Kaya lang, paano ako tatanggi kay Mr. X? Nasa poder niya ako at pinalamon pa niya ako. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin sa akin. Ang masakit, Papa Dudot, ay iba si Mr. X. Iba siya kay Miro. Hindi ko sukat akalain na iba ang gagawin sa akin ni Mr. X. Iba sa ginawa ni Miro noon. Pagkatapos ng ginawang yun ni Mr. X ay pakiramdam ko sa sarili ko noon ay masyado akong nababoy. Pinilit kong kinalimutan ang pangyayaring yun sa amin ni Mr. X. Ngunit hindi ko magawang tanggapin na tuluyan akong mabibigo kay Tessa. Kaya't sumubok pa rin akong amuin siya pero talagang napakatigas ang loob ni Tessa sa akin. Dahil dito ay itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa aking pag-aaral. Nagsa-summer pa ako noon at sa tulong ng mga kaklase at kaibigan kong magaling sa programming, kasabay ng pagsisikap ay tumaas ang mga grado ko. Noong malaman ito ni Ate Brenda ko na siyang sumusuporta sa akin ng pag-aaral, ay natuwa siya at niregaluhan niya ako ng bagong cellphone. Dahil dito ay lalo ko pang pinagbuti ang aking pag-aaral hanggang sa sumapit ng taong 2009. At sa wakas, ay mag-OJT na ako. Meron kaming gustong puntahan noon pero naunahan na kami ng ibang mga estudyante. Kaya't napunta kami sa Department of Agriculture. Field Unit 2 at dito mismo sa amin. Kakaiba ang pakiramdam noon, Papa Dudot, dahil kung todo uniform na kami na para bang mga tunay na office personnel. Excited din ako noon sa mga unang araw ko sa DA. Lalo na't noon ay sa aming pag-OJT ay nakilala ko ang isang babaeng muli na namang nagpatibok ng aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang May. Katie rin si May at may mga kasama din siyang mula sa kanilang eskwelahan. Ang sistema ay rotation at team up kami ng magkabilang eskwelahan. Unang rotation ay kasama namin ang best friend kong si Dave, sina Jackie at Jen sa property at supply section. Maganda rin sina Jen at Jackie pero talagang kay May nakasama nila humahanga ang puso ko. Noong sumunod na linggo dahil weekly ang rotation ay sobrang saya ko dahil kasama ko na si May at na-assign kami sa office of the manager. Noong kami naging malapit sa isa't isa ni May at lalo siyang napamahal sa akin dahil na-discover ko pa ang kanyang magandang ugali. Hanggang sa isang araw nang mapagkwentuhan namin ang tungkol sa love life, nadismaya ako noong malaman kong may boyfriend na siya. Nasaktan ako pero hindi ko masyadong dinamdam dahil hindi pa naman sila kasal. Nangarap pa rin ako, Papa Dudot. Sabi ko sa sarili ko ay marami pang mangyayari at hindi pa tiyak kung sila na talaga ng boyfriend niya ang magkakatuluyan. Kaya dahil sa malabis kong pag-ibig kay May, ay nagawa ko pa ring umasa. Noong malapit na magtapos ang OJT namin ay nagkaroon kami ng farewell party. At kami ni Jack ang naatasang maging master of ceremony. First time ko yun, Papa Dudot, at nagawa ko namang maganda ang pag-i-MC ko.
Noong gabing yun, natural, party ay may kainan at inuman. Natatanging si May lang ang hindi uminom ng alak samantalang ang mga kasama niya ay parang sanay na sanay. Nakikipag-inuman din ako noon, Papa Dudut, at nalasing din ako for the first time. Pakiramdam ko kasi ay may dahilan naman ako para mag-celebrate kasi patapos na nga ang OJT namin. Ang masakit lang ay hindi ko man lang nakausap si May bago siya umuwi sa kanila. Hindi ko man lang naihayag sa kanya ang nararamdaman ko. Isang araw ay nakasakayan ko sa Gypsy Glacial. Nursing student na siya at masaya ako para sa kanya dahil maligaya siya sa kanyang boyfriend. Si Tessa, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapansin na para bang kay laki ng kasalanan ko sa kanya. Si Mr. X ay nagte-text pa rin pero hindi na ako pumapayag sa mga paanyaya niya dahil ayaw ko nang maulit ang ginawa niya sa akin noon. Pero may bago akong kaibigan na bakla din. Siya si Maki at mabait siyang gay. Mahilig man libre ng walang kapalit. Kasama ko pa si Dave kapag lumalabas kami. Noong October 2009 ay naging successful naman ang defense namin sa aming thesis. Buwan ng November ay nagkasakit ako at nalaman ito ni May. Tinawagan niya ako at nakakagaan sa dibdib ang kanyang boses na may pag-aalala sa akin. Dahil dito ay hindi ko na napigilan ang sarili kong magtapat ng damdamin ko sa kanya. Nagulat siya noon pero wala naman siyang negatibong reaksyon kaya ipinagpatuloy ko ang panliligaw ko sa kanya. Si Kuya Will ay mayroon na ring permanenteng trabaho sa Maynila. 2 na ang anak nila ng asawa niya. Si Kuya Brando ay salesman pa rin at si Ate Brenda, lubos at sobra-sobra ang pasasalamat ko sa kanya sa lahat ng suporta niya sa aking pag-aaral. Malapit na akong mag-graduate at utang ko ang lahat ng ito sa kanya at sa lahat ng mga tumulong sa akin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Ngunit kahit hindi pa ako nagtatapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut, ay dumating ang sa tingin ko ay pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Ito ay ang makilala ko ng lubusan at tanggapin sa puso ko at buhay ko ang puong may kapal. Oo, Papa Dudut. Ang relihiyon na dati pinagtatawanan ko at iniiwasan, kabilang na ako sa kanila. At ngayon ko lang naranasan ang maging ganito. Dahil nakilala ko ang mga brothers at sisters ko na tumanggap sa akin ng buong buo. Hindi lang ako basta kasapi, Papa Dudut, kundi isa pa ako sa mga nagpipreach upang ibahagi sa tao ang salita ng Diyos. Napakabuti niya sa akin. Dahil hindi ko siya hinanap ngunit dumating siya ng kusa sa buhay ko. At lubha akong nagpapasalamat dahil binuksan talaga niya ang puso ko upang siya'y aking matanggap. Nagsisisi ako sa mga pagkakamali at kasalanang nagawa ko, Papa Dudut. Ngunit alam kong hindi ko ito mabubura sa isipan ko. Naniniwala akong may dahilan ng lahat kung bakit nangyayari ang mga pangyayari sa buhay ng tao. Lahat ay may dahilan. May mga pagkakataon sa buhay ko na naghahanap ako ng pagmamahal dahil pakiramdam ko'y lagi na akong bigo sa mga minamahal ko. Kaya ako nakilala sina Jake, Miro at Mr. X. Maramdaman ko lang na espesyal ako ay pinapasok ang kanilang mundo kahit alam kong mali. Pero sa totoo lang ay nauunawaan ko sila. Dahil higit sa akin ay mas nangangailangan sila ng pagmamahal, pangunawa at pagtanggap. Gaya ko noon, may karapatan din sana silang mahalin. Pero gaya ko din noon ay wala akong paraan para mahalin ako ng taong mahal ko kahit na ginawa ko na ang lahat. Sila man ay wala ding paraan at pagpipilian kundi ang harapin na lang ang katotohanang ganito talaga ang buhay. Masakit, napakasakit, ma-reject. Pag-ibig, pagmamahal at katapatan na nga
ang inalok mo, ngunit tatanggihan ka pa at iiwasan. Naisip ko, ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng pagmamahal. Tinatanggap ba natin o iniiwasan natin? Ang mga brothers at sisters ko sa aming simbahan ay naglalakad at nagpupunta sa mga bahay-bahay upang ialok ang pagmamahal ng Diyos. Dati, iniiwasan ko sila at alam kong marami din sa inyo ang umiiwas pa rin. Siguro dahil sagana kayo sa pag-ibig ng inyong mga mahal sa buhay. Pero alam ninyo, mas kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sana'y huwag natin siyang tanggihan o iwasan. Sana pagbuksan natin siya at hindi lang sa ating mga pintuan, kundi higit sa lahat ay sa ating mga puso. Sa lahat ng mga ginagawa ko ngayon ay wala akong pag-aalinlangan, Papa Dudut. Alam ko kasing nariyan ng Ama para sa akin. Inspirasyon ko din ang lahat ng miyembro ng aking pamilya. Lalo na syempre ang aking mga magulang, mga kapatid at mga matapat kong kaibigan. At ang nag-iisang minamahal kong si May. Kahit alam kong hindi ako pababayaan ng Ama ay patuloy pa rin akong nanalangin sa Kanya na sana'y makapagtapos ako ng pag-aaral. Masaya ko pong binabalita sa inyo na nakagraduate na po ako noong April 2010. At dinadalangin ko rin sanang tanggapin na rin ni May ang pag-ibig at pagmamahal at katapatan na inalok ko sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at sana'y nakapagpulot ng aral at inspirasyon ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na nagpapasalamat, Boyet. Maraming salamat po sa ating kabarangay na si Boyet sa pagbabahagi po ng kanyang kwento para po sa ating programa. Ganon din po sa ating po mga tagapakinig na patuloy pa rin po sa pagbibigay ng kanilang mga komento sa ating pong fanpage account at sa ating pong personal na number. Sa lahat po ng may mga mensahe sa akin, maaari pa rin po kayong mag-text Papa Dudut space on at ipadala sa 4627. Hanggang sa muli po nating pagsasama mga kabarangay, ako po ang inyong tagapagsalaysay sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.